Nagtapos na ang taonang University of the Philippines College Admission Test o UPCAT ngayong araw. Ayon sa universidad, nasa mahigit 30,000 high school students ang sumailalim sa pagsusulit. Si Julius Desamburon ang ating tagapagbalita. Matagumpay na naidaos ang 2 araw na University of the Philippines College Admission Test o UPCAT. Libo-libong mga high school students ang dumagsa sa mga UP campus sa buong bansa upang kumuha ng naturang exam sa pag-asang mapapabilang sa mga bagong iskolar ng bayan. Halimbawa dito sa UP Diliman, aabot sa 30,000 ang bilang ng mga examinees ngayong taon. Isa na dito ang anak ni Nanay Tess. Bagamat naipit sa matinding traffic, nakaabot pa din sila sa pagsusulit. Super traffic. Ano oras po kayo umalis sa ano? Mga 10:30. Pero dapat, Dito lang kami sa Camp Aguinaldo, 12:30. Aniya, pati din siya ay kinakabahan pero tiwala naman siya sa kakayahan ng kanyang anak. Makapag-review naman kagabi pa. Ano po yung pinayo niyo sa kanya bago mag-exam? Huwag magmadali, yung time consume. Yun lang, yung para relax. Sa aming pagtatanong, karamihan sa mga kumuha nagsabing mahirap ang UPCAT ngayong taon. Oh, it was very difficult. Actually, very mind-boggling. Unexpected questions, you know. Making it even harder for us to answer the mind-boggling questions. Mahirap po kasi lack of time, I think. Yung items kasi niya, parang siguro isang item, 1 minute. Pero ayon naman sa mga nakapasa dito, maituturing na madali pa ang UPCAT kaysa sa ibang college admission test. Pero alam nyo, tingin ko yung UPCAT na yung pinakamadaling exam namin kasi lahat kami pumasa. Pero mga future na exams, hindi na lahat makapasa. So yun, sabi nga nila, yung UPCAT rin yung pinakamadaling exam na tinitake ng bawat UP student. Samantala, puspusan din na naging paghahanda ng pamunuan ng universidad upang alalayan ang mga kukuha ng exam. Pati din ang mga mag-aaral ng universidad, voluntaryo ng umalalay sa mga magulang at examinees sakaling mayroon silang katanungan. Marami kaming nafi-field na questions from both parents at saka examinees. One would always be yung saan yung testing center. Basically, yung ginagawa namin, ginaguide namin yung mga examinees to their proper testing centers. We do this every year to help them out para hindi naman sila mahuli dun sa testing centers nila. Delikado na masarahan eh. Tiniyak naman ng mga otoridad ang kaayusan sa sitwasyon ng trapiko sa lugar. Pati po ang pagbabantay sa mga pedestrian lane ay kanilang isinasagawa. Naglabas naman si UP Vice Chancellor for Community Affairs, Nestor Castro ng traffic advisory upang hindi maabala ang ilang motorista. Yung mga vehicles naman, yung mga motorists natin, ginaguide natin sila sa tamang mga lugar dito sa UP at saka yung mga parking areas. Hindi naman lahat ng mga parents at saka motorists na pumupunta dito sa UP alam yung layout ng university. Mainit naman nilang tatanggapin ang mga nakapasang estudyante at ipadamang it's more fun in UP. Pagbutihin mo lang, I'm sure na you'll be able to change yourself and change the world in the future. Ayun lang, so dream big din. Kaya yan. Get good grades, really understand what you're learning in high school. Makakapasa ka, good luck! Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Desamburon.